Maraming salamat po sa Panginoon Diyos. Muli tayo po ay niloob na magkita-kita muli dito po sa kanyang programang Araw-araw ng Pagpapala. Tara po, tayo'y manalangin, magpasalamat sa Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga pagpapala, maging buhay at kalakasan, pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Salamat po muli sa mensahe niyo na may bahagi sa araw na ito. Patuloy siyang maging pagkain ng aming katawang espiritual upang kami makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Liwanag na nagmumula sa iyo. Salamat po kayong maluwalhati aming Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos magmula po sa aklat ng Mateo, Matthew chapter 6 verse 22. Pinamagatan ko po itong ang tunay na ilaw. Sabi po rito sa Matthew chapter 6 verse 22, ang mata ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Verse 23, ngunit kung malabo ang inyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang inyong buong katawan. At kung ang ilaw mo ay madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Ano pong ibig sabihin nito? Pinapaalala po sa atin ng Panginoon na siya ang tunay na ilaw. Dahil tayo po mismo sa ating mga katawan, sa ating puso, sa ating buhay. Ito po ang ilaw ng ating pamumuhay, ang ating Panginoong Kristo. Yung mga nagmamaneho po, subukan niyo pong magmaneho sa gabi na walang ilaw. Di po ba mahirap makita ang kalsada, hindi tayo makararating sa ating parunoonan at mabagal ang ating paglalakbay. Subalit, kung meron pong ilaw, may liwanag sa ating paglalakbay, una po, mabilis tayong makararating, mabilis tayong makapaglalakbay, at maliwanag, nakikita po natin kung may panganib sa ating daraanan. Kaya po, inahabilin sa atin na ating Panginoon na siya ang tunay na ilaw. Ibig po sabihin ng kadiliman dito ay ang kasalanan. Kung may kasalanan po, tayo ay namumuhay sa kadiliman. Kung patuloy tayo namumuhay sa kasalanan, madilim ang ating buhay. Subalit kung ang tunay na pinapamuhay natin ay ang Panginoon na siyang tunay na liwanag ng ating buhay, makakapamuhay po tayo ng buhay na matagumpay. Maging sinabi po niya sa aklat ng awit, chapter 27, verse 1, New International Version, sabi po rito, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Sabi po sa Tagalog, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ang aking kasisindakan? At sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 6, so that we can confidently say, the Lord is my helper, I will not be afraid. What will man do to me? Yun po, di po ba? Ang ating Panginoon daw po ang liwanag sa ating buhay. Kung ang Diyos ang liwanag ng ating buhay, siya ang ating muog na ating pinanananggalan, wala pong sino man ang makakagawa sa atin ng mga panganib dahil ang Diyos mismo na nakakasilaw na liwanag ang siyang mag-iingat po sa atin. Kaya kung ang liwanag po niyan ay ating isinasapamuhay, maliliwanagan ang ating buhay. Kung naliliwanagan ang ating buhay, tayo po ay magkakaroon ng liwanag at ang kadiliman na siyang kasalanan sa ating buhay, kailanman ay hindi mananaig sa tunay na liwanag na walang dilit iba kundi ang ating Panginoon. Ang isang liwanag po, kailanman hindi magkakaroon ng kadiliman, lalo na po ang tinutukoy dito ang ating Panginoon. Kung tayo'y lubos na nagtitiwala, umaasa at patuloy sa Kanya ay nananampalataya, ang liwanag na yan kailanman ay hindi magagapi ng kadiliman. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon Diyos na napakabuti, kami nagpapasalamat sa iyo muli sa iyong binhi ng mensahe ng buhay na iyo pong tinunghayan sa umagang ito, maging sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita na binhi na naihasik sa araw na ito, magsilbing kalakasan, patnubay, higit sa lahat, ilaw ng aming katawan o ilaw sa aming paglalakbay sa buhay pananampalataya
upang sa aming paglalakbay, kami po ay makararating sa misyon na inatang mo sa aming balikat ng mayroong pananagumpay. Maraming salamat po mabuting Diyos. Ito po muli ang aming pasasalamat, panalangin, puno ng pag-asa, pagtitiwala at pagmamahal sa iyong Diyos na kailanman palagi naming kasama, hindi kami iniiwan ni pinababayaan man. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat po muli. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ikaw lamang ang aking kanlungan sa